Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po. Ngayon po ay 31 ng Mayo, 2026 anyo. At ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6:55 ng umaga. Araw po ngayon ng Linggo. At nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol po dito sa na kahapon ay may balita na ipapatawag daw si Trillanes ni Marcolita sa Senado, o parang iimbestigahan niya si Trillanes bakit daw nasa kanya yung kopya ng arrest warrant galing sa ICC. Yan po ay ay aywan ko kung alam ni Marcolita ang gusto niyang gawin diyan. Ang title ko po mga kababayan, mga minamahal, Marcolita ipapatawag daw si Trillanes. Patungkol nga dyan sa bakit may kopya si Trillanes, o bakit nasa kanya ang kopya, o bakit siya ang huhuli kay Bato de la Rosa. Yan po ay ang masasabi ko po dyan ay si Trillanes kahit na kay Duterte hindi natakot yan ay dito pa kay Marcolita, hindi ba? Wala yan. Pero didiinan ko pa ng ng mas maigi yung kung nasa iyo ang katotohanan ay wala kang ikakatakot Yan po ang sinasabi ng Biblia. Kaya kung ang katotohanan ay nakay Trillanes, ay walang magagawa ito si Marcolita. Kahit na nasa authority siya. Alam ko, gagamitin niya ang authority niya dyan sa Senado. Pero hindi po uubra yan. Kasi ang mga authority po ay pansamantala lang. Opo. Kung sino ang nagsasabi ng totoo, o kung sino ang nasa side ng katotohanan, yun ang magwawagi dyan. Paunti-unti, habang lumalakad ang panahon, ay lilitaw ang katotohanan dyan. Pero ngayon ay mayroong magandang balita ngayon po para huwag niyong isipin na anong date ito up to date po ako. Ngayong umaga, ang dami pong balita na yung citizenship ni Alan Peter Cayetano ay under question. Opo. Pero ako, tinalakay ko na po yan. Matagal na doon sa comment section sa Philippine Daily Inquirer. Opo, tinalakay ko na yan. At ang sinasabi ko doon, yung na-experience namin dito sa Amerika. Kasi, bali pangatlo ako na nag-apply ng citizenship. Una, yung asawa ko at saka yung isang anak ko. Tapos, after 7 years ata, nag-apply yung isang anak ko as citizen. After 10 years naman, yung COVID ako nag-citizenship, ay nag-apply naman ako. Kaya, malaki ang experience ko dyan. Pati yung anak ko na underage noon ay isinama nung asawa ko. Kasi wala pa siyang 18 noon Isinama. Na ngayon ay military na. Ay ito lang isishare ko dyan po
ay maraming hindi siguro alam eh. Ay pero ako dito ko lang nalaman. Kasi nung COVID ay hindi ko alam kung 7 lang kami eh. 7 o 6 lang ang sumumpa doon sa harapan ng judge. Nasa isang room kami. O ako kanya si judge ganito. Ako ang judge. Ako ang manunumpa sa inyo. Pasusumpain ko kayo, sabi niya. Pero malalayo kami kasi nga COVID eh. O, ni hindi nga mag-shake hands eh. Malalayo. Pinasumpa lang kami. Tapos yung kunin na namin yung sertipiko, nakasalamin naman. Nasa loob ng cubicle yung nagbibigay ng sertipiko na ikaw ay citizenship na. Ganun po yan, ano. Doon ko nalaman, kasi pinaliwanag nung judge eh, kayo kanya, nag-apply kayo ng citizenship, sabi niya. At ang riripaso niyan ay korte, sabi niya. Kaya ito, aprobado kayo ng korte na maging citizenship kayo. Ayan po ano. Ngayon, ito si Alan Peter Cayetano, bibilisan ko lang po ha, para i-share ko na sa inyo, no. Ito si Alan Peter Cayetano, noong age of maturity na siya siguro 21, inilik niya ang American citizenship. Inilik niya. Kasi yung nanay niya ay suppose na American citizen. Yung tatay naman niya ay Filipino citizen. Ngayon, habang bata yan ay okay lang. Pero once na age of maturity ka na, magsisilik ka eh. Kung ano ang gusto mo, inilik niya ang American citizenship. Tapos, noong siguro ay ma-influensya yung tatay na niya eh. Opo, ma-influensya eh. Yung American citizenship niya, ni-renounce niya. Opo, yan ay korte pa rin ang dadaanan niyan eh. Korte eh. Renounce niya, granted naman. Ngayon, pagdating dyan sa Pilipinas, ang tanong ko po sa inyo, sino ngayon ang mag-grant ng Filipino citizenship ka? Korte rin Kasi ang batas natin, patron sa Amerika. Ako, hindi ko alam yan. Pero dahil marami na ako naobserbahan dito at yun nga ang paliwanag sa amin nung judge eh. Ako kanya si judge ganito. Ako ang magpapasumpa sa inyo. Pinaliwanag niya paano ang procedure eh. Pero hindi namin alam kasi nga ay puro application lang eh. Puro paperworks lang eh. Of course, ini-examine kami. Yung oral examine is halos kalahating araw yun. Kailangan alam mo ang history, alam mo yung mga batas, ganyan. Kung nakapasa ka, sige, pasado ka na. Ganun. Yung iba, ilang balik yan. Kasi hindi na ma-memorize yung history. Anong date, ganyan. Sino ang nito. Ganun po yan. May interview yung oral exam ang tawag dun. Pero bibigyan kanila ng reviewer. Hanggang dyan lang yan. Dyan lang ang tatanungin namin. Ay, ang dami po eh. Ang daming, siguro mga 300 questions eh. I-memorize mo yun. Ngayon ay, ito kung si Alan Peter Cayetano, hindi siya dumaan doon sa korte at ang pagkaintindi ko, kasi nabasa ko kahapon eh, na ang nag-decide lang na siya ay Filipino citizen, yung Comelec. Comelec daw ang nag-decide. Ay mali po yan Ang Comelec walang pakialam sa citizenship. Wala, hindi nila kaya yan. Kasi hindi yan ang trabaho nila eh. Kailangan dadaan ka sa korte. Opo. Kaya doon siya masisita si Alan Peter Cayetano. Masisita sa dyan. Kasi nga, dapat dumaan sa korte kung mag-reacquire siya ng citizenship niya. Ngayon, iba naman yung isishare ko lang sa inyo, iba naman yung mga American citizenship dito na nagdual. Nagbayad lang sila ng
ng $50. $50 ibinayad nila dito sa embassy dito sa Los Angeles. Yun na, naging dual citizenship na sila. Pero hindi pa po yan ino-honor ng Amerika. Wala pa tayong treaty dyan. At dapat yan ang gawin ng kwan natin, ng mga mambabatas natin. Dapat ayusin nila yan para maging legal yung dual citizenship. Pero ang Amerika hindi papayag dyan. Alam ko hindi papayag dyan dahil yun sa taxation. At nangyari na yan nung lumaban dito si Pacquiao dyan sa Las Vegas, hindi ba? Ang dami niyang binayaran na tax kasi ay sabi ni Pacquiao, ay nagbayad na ako. Sabi niya, ay hindi, magbayad ka pa dito. Nagbayad na siya sa Pilipinas, nagbayad pa siya sa Nevada. Ganun po hindi nga maayos yan although na hindi pa siya dual yan doon lang ginanap. Ay mas lalo na kung dual, problema yan. Ngayon ay sinasabi ko lang po para alam nyo na up to date po ako sa mga balita. Delikado si Alan Peter dyan. Kung hindi siya dumaan sa korte para ma-reacquire niya yung citizenship niya. Katulad nga ng sinabi ko, nag-a-apply ka o nagpipetisyon ka sa korte kung gusto mong maging citizenship ng ibang bansa. At ganun din dyan sa atin. Kasi iisa naman yung batas Bakit ang COMELEC ang mag-decide? Hindi ba? Bakit? Ay, iyan na nga. Ay, bata pa kasi ang ating gobyerno. Bata, wala pang 100 taon Kaya ganyan siguro. Wala pa silang, aywan ko, wala pa silang alam o wala silang guidelines o ano. Bakit ang mag-decide ay COMELEC? Kalukuhan yan, hindi ba? Kasi nabasa ko kahapon ang nag-decide lang ay ang COMELEC. Kaya pinayagan siya sigurong kumandidato ng senador, hindi ba? Ang problema dyan ay ang senador, ang alam ko, natural born Pero pag dumaan ka na sa korte, hindi ka na national born. Yan ang problema dyan. Pati presidente, pati mga general of the army, hindi pwedeng maging general ka kung hindi ka national born. Ay pag dumaan ka na sa korte o nagpetisyon ka, hindi ka na national born. Ayan po ang problema dyan. Sige po at punta na po tayo dito sa sa topic natin na ito si Marcolita, ipapatawag daw niya si Trillanes. Ay mayuyupi siya dyan. Kasi ang dadalhin ni Trillanes ay yung katotohanan Ay ano naman ang ilalaban ni Marcolita? Puro na lang patutsada yan Parang Alan Peter Cayetano lang yan na napakagaling i-twist ang mga salita. Bigyan ko po kayo ng example Parehas na parehas ito kay Marcolita. Tinu-twist ang mga salita. Pero ako, hindi po ako malito dyan Noong sinabi ni Alan Peter Cayetano na let us divide the house, tingnan nyo po kung paano i-twist let us divide the house. Ang tinutukoy niya doon, magbutuhan na tayo kung papayagan ba na mag-online ang mga senador kahit na absent, mag-online. Ayan po maliwanag po kung papayagan nila na mag-online. Ay ang sabi naman ng hindi pumapayag, ay bakit mag-i-eleksyon na tayo, hindi pa na-discuss yan. Wala pang committee report, hindi pa diniscuss sa committee kasi nga all position held vacant. Ay sino nag-discuss yan? Hindi ko alam, sabi ni Chuto. Ay minority ako, ay ex officio hindi ba? Pag ex officio ay talagang automatic ka na member ka. Ay wala akong alam na discuss yan. Bakit pagbubutuhan? Ang bilis ang bilis mag-twist ni Cayetano Sabi niya,
Ay, mali kanya, mali ang iniisip nyo. Hindi ko sinasabi na ganun. O, ang sinasabi ko ay pwede ba natin pag-usapan? Sabi niya eh. Adi tinwist na niya, hindi ba? Ang sabi niya ay pagbubutuhan na, pero nga, ang nilalakad doon niya ngayon, nung nabuko na siya, hindi ba? Nung nahuli na siya, o ititwist niya ngayon, hindi pa tayo kanya aabot doon. Ang nilalakad ko lang kanya ay pwede ba natin pag-usapan? Ayan po eh. O pag yung kung ano ang halaga. Ganoon eh. Ay kalukuhan na yan, hindi ba? Binabago niya eh. At ito rin si Marcolita. Ganon din yan. Hindi ba? Umiwas siya doon sa kaso niya sa Kumilik. Umiwas siya, pero napunta siya sa plunder. Kasi nga ay congressman siya eh. Bakit tatanggap ka ng 50 million o 20 million o in total ay 75 million as a gift? Hindi ba? Ay taong gobyerno ka. Ay bawal po yan. Kaya papasok siya sa plunder. Ay bakit ay Diyos na po nagsalita eh. Diyos na po 2,600 years ago. Nakasulat na yan. Isinulat na si Limon yan. Do not receive gift. Ang sinabi. Sa mga tao na may katungkulan. Actually, ang pinapatamaan dyan, yung judges. Ay noon kasi, ang mga judges, sila na rin ang yung hukom, sila na rin ang pinuno. Si Samson, tumayong hukom, pero hindi natin alam, pero naging hukom pala siya ng 20 years. At tinawag din siya na rule the country for 20 years. Siya ang naging symbol o siya ang nangasiwa. Aywan ko lang kung anong parte kasi nagkawatak-watak ng Israel noon eh. Pero ganun po ang pagkasabi sa Biblia. Kasi nga yun ay patungkol nga sa mga hukom o mga judges na umaaktong presidente o king o leader. Huwag kayong tatanggap ng suhol, sabi na po ng Biblia. O kaya, huwag kayong tatanggap ng gift. Kasi nga ang gift ay nakakabulag ng mata. Ay paano mong lalabanan yan, hindi ba? Ay nakasulat na yan. Totoo ba yan o hindi? Ay totoo yan kasi nga galing sa Diyos eh. Ay kilala naman tayo ng Diyos, hindi ba? Kasi talastas ng Diyos ang ating kalooban. Kasi siya ang gumawa sa atin eh. Kaya lahat ng weakness natin, kung nalulungkot tayo, kung masaya tayo, alam niya. O kung ano ang ating kahinaan, alam niya. Huwag kayong tatanggap ng gift. Marcolita, huwag kang tatanggap ng gift kasi nga ang nakasulat ay nakakabulag ang gift at saka nakaka-alter o nag-iiba ang narration o ang content o yung mga content creator na iiba yan kung nakakakuha sila ng pira. Yan po ang ibig sabihin yan. Naiiba ang kanilang content. Hindi ba? Yan ang pagkakamali ngayon ni Kwan. Bakit tinanggap niya ang yabang pa hindi ba ni Marcolita? Ang sabi niya, iisa lang kanya ang pakiusap nila. Iisa lang. Kung sabi niya Congressman, sabi niya, wag mo na lang sabihin ang aming mga pangalan. Hindi ba? Congressman siya, tumanggap siya ng ilan? Ay, ang laki po eh. Hindi ba? Milyon po eh. Tapos, ay walang maniniwala dyan na hindi siya nabubulag nung ganun. Na hindi siya maa-alter ang kanyang narration. Maa-alter po. At kahit naman kung minsan kung nanliligaw ka ng babae, hindi ba? Kung ang dami mo nang nagagastos o ang dami ng regalo na naiiba rin po eh. Pati yung magulang, hindi ba?
O, pumapayag na eh. Kahit na nung umpisa ay ayaw sa'yo. Hindi ba? O, kayo po ay, ako, lang ako ay, yung pag magsalita ako dito, ang dami ko pong example eh. At ang mga example ko po ay kuwan po, yung halos nakapaloob po sa Biblia. Opo. Kaya nga ito ikwento ko lang po sa inyo ha, senador pa ito si Trillanes. Aywan ko lang kung siya ha, senador pa siya, siguro more than 3 years. Hanggang nung hindi na siya senador, ini-invite niya ako mag-friend sa kanya. Aywan ko lang kung siya o yung mga staff niya, hindi ko alam ano, pero hindi ko po ina-accept. Kasi nga, hindi naman ako mahilig dyan sa ganyan eh. Remember ha, 3 years, nag-invite siya sa akin na friend niya ako, gusto niyang friend. Pero ang alam ko, doon sa samahan nila, yung magdalo, parang ganun eh. Siguro, tinignan nila siguro na yung background ko ay okay. O, ay kwan din ako eh. Reserve din ako sa kwan eh, sa Philippine Navy eh. Second Lieutenant. O, at saka, ensign, ang tawag doon, ensign. O, ay siguro, nakikita nila yung siguro, ay ini-invite niya ako as a friend. At saka, yung mga sinusulat ko po, doon sa kwan, yung sinusulat ko po doon sa comment section ng Philippine Daily Inquirer noon, halos bihira pa ako sa Facebook noon eh, at saka sa YouTube, ay parang kinokopya ni dalawa yan eh, si Ping Lacson at saka si Trillanes. Parang kinokopya nila kasi nga ang hirap labanan eh. Kasi nga kinukuha ko sa Biblia. Kinukuha ko lahat ng mga comments ko doon. Hindi pwedeng labanan eh. Kasi galing sa Biblia eh. Katulad yan, noon pa, matagal na yun, nung dinivide ni Francisco Tatad ang house. Sinulat ko doon eh, immediately eh, a house divided cannot stand. Dinivide niya sa pamamagitan o ang issue lang ay yung open or not to open the second envelope. Ay putris ka ako yan, sabi ko. Walang kwenta yan. Bakit i-divide mo? At yun ang isinulat ko doon sa comment section. A house divided cannot stand. Kaya nga, bumagsak. Hindi ba? O ito si Alan Peter Cayetano, let us divide the house. Ay putris, ay bakit i-divide mo ang house? Dahil lang sa kung gusto mong mag-attend ng online ang member na nag-a-absent o nagtatago o pugante. Mali yan. Hindi ba? Mali yan. Ayun siguro, ang nakikita ni Ping Lacson at saka ni Trillanes noon siguro, ito si Ping Lacson talaga, halos lahat ng sinusulat ko, kinukopya eh. Aywan ko lang kung parehas kami ng, may advisor din siya na born again, hindi ko alam pero pag na-comment ko, lumalabas sa kanya eh. Pero hindi niya ako ini-invite. Hindi. Pati si Laila de Lima, ganun din eh. Kasi tatlo sila yan eh, na pag may issue sa kanila, ay pinagtatanggol ko sila. Yan, tatlo sila. Pero si Laila, hindi ako in-invite. Pero ini-expect ko na i-invite niya ako. Kasi grabe talaga eh. Yung mga paliwanag ko patungkol kay Laila. Pero hindi ako in-invite. Pero ito si Trillanes. Pero ngayon wala na. Hindi na ako ini-invite. Ngayon ay ito na tayo gusto ko lang patunayan na yung mga sinusulat ko noon ay pero umalis na ako doon sa Philippine Daily Inquirer kasi binuburan nila eh. Nung nakita ko na binuburan nila at ang sabi nila ay mayroon ng mayroon ng yung administration, sabi niya ay sila ang nagbubura. Ay, useless pala. Bakit pa ako magsusulat dyan? Hindi na ako nagsulat doon. Pumunta na ako sa YouTube. At
kung minsan bihira lang sa Facebook. Ngayon ay ito nga nagkamali ito si si Marcolita kung ipapatawag niya si Trillanes. Kasi nga kung totoo ang sasabihin ni Trillanes ay mayuyupi ito o simplang ito si Marcolita para lang binigyan niya ng platform o plataforma, hindi ba, o entablado. Para niyang tinawag sa entablado para magsalita si Trillanes. Ay kung nagsalita si Trillanes, lahat po nakikinig po Lahat ng sinasabi ni Trillanes hindi nahuhulog sa lupa. Pumapasok sa tainga ng mga tao. Kasi nga totoo yung sinasabi hindi nasasayang. Ay ngayon, bibigyan niya ng plataforma o platform o entablado. Ay talo si Marcolita dyan, matatalo, Ay, ang katotohanan po, hindi mo pwedeng labanan yan. Kasi nga, pag nilabanan mo yan, matatalo ka. At ito na nga, babasahin ko na, ay Isaiah 56:1, This is what the Lord says, maintain justice and do what is right, for my salvation is close at hand, and my righteousness will soon be revealed. Ayan po. Kaya kung sino nagsasabi ng totoo, o kung sino ang justified dyan, yun ang mananalo. O kung sino ang righteous, yan ang mananalo. This is what the Lord says, maintain justice and do what is right. For my salvation is close at hand, and my righteousness will soon be revealed. Ayan po Luke 8 verse 17, for there is nothing hidden that will not be disclosed, and nothing concealed that will not be made known or brought unto the open. Ayan po wala daw lihim na hindi nabubunyag, at walang nakatago na hindi nahahayag. Ayan po, hindi ba? Ngayon, bibigyan niya ng entablado si Trillanes. Adi okay lang, hindi ba? Makikita po ng tao yan Mapapakinggan ng mga tao. Ay, bibigyan ko lang po kayo ng example, yung nabilanggo si Trillanes, nilabanan ko po yun. Mga DDS yun sabi nila, bakit ka maniniwala dyan sa nabilanggo? Yun ang mga tanong nila bakit paniniwalaan mo yan, nakakulong yan? Sabi nila, nilabanan ko. Ang sabi ko, na kinuha ko sa Biblia. Na yun ang nangyari kay Jesus Christ. Ay ito adi, yung pag sinulat ko ganito ang pagkasulat ko. Nilabanan ka ko ni Trillanes ang korupsyon ni Gloria Macapagal Arroyo. Hanggang bilangguan. Hanggang bilangguan, hindi ba? Kasi nga ibinilanggo siya at hindi siya umatras. Pero nung napagtagumpayan niya ang bilangguan, siya ay inihalal o hinirang ng mga tao as senator. Sabi kong ganun. Ay paano nilang lalabanan yan? 2 beses nanalo yan. Nung una, naandun siya sa loob ng bilangguan. 2007 ata yan. At nung napagtagumpayan niya yung bilangguan na yan, ay siya ay actually hindi pinardon Siya ay itinanghal. Gumawa kasi ang batas. Sabi ko, gumawa ng batas ang legislative na baliwalain na yung kaso.
at inimplement yan ni Pinoy. Hindi po pinardon yan kasi nga walang judgment Paano mong ipapardon na walang court judgment? Wala inimplement lang. Ayan, yun ang pinapaliwanag ko. Kaya nga, ini-invite niya ako ngayon na, kasi, kwan yun hindi ba? Hindi mo maisip yung oo hanggang bilangguan ay binilanggo nga Hindi siya umatras hanggang bilangguan kako yan. Hindi katulad nila Maestro Ocampo, umatras yan kako. Nanalikluhod o lumuhod kay Angelo Reyes at saka kay Gloria Macapagal Arroyo, yung ibang kasamahan niya. Si Kwan naman, si Paildon nagtago yan, at large yan, outlaw, hindi ba? Si Paildon. Ay, bakit alam ko yan? Ay, sinusubaybayan ko yan Hindi ba? Para bigyan ko lang kayo ng example, papaano ko po ako nagsusulat doon sa Philippine Daily Inquirer sa comment section lang po. Comment section lang po. John 14 verse 6, Jesus answered, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Ang sinabi po dito ni Jesus Christ ay siya ang daan, siya ang katotohanan, at siya ang buhay. Ngayon, binanggit po dito, siya ang truth, hindi ba? Kaya kung lumalaban ka sa truth, hindi ka natatakot mamatay o pinaglalaban mo yung truth. Yan po. Kaya ito si Trillanes, kahit na ipatawag mo yan o imbitahan mo yan, ay pupunta yan Kasi nga, totoo yung sinasabi niya hindi ba? Kung tanungin mo siya, ano ang citizenship ni Kwan, ipapaliwanag na yan. Hindi ba? Kahit anong bagay, basta yung sinasabi niya, tanungin natin siya, hindi ba? Ako, gusto ko yan Kahit na maghapon siyang magsasalita dyan o tanungin siya, basta patungkol lang doon sa sinabi niya. Huwag kang, Marcolita, huwag kang magbibigay ng mga side issue na hindi niya sinabi. Hindi ba? Ayan mahilig sila sa ganyan Mahilig sila sa ganyan. Ano ang sinasabi nila ngayon? Ang sinasabi nila ngayon ay pinipirsa daw sila. Kakasuhan kung hindi lilipat. Ay maari nga, sigurong totoo yan. Ay practice na yan Practice na yan ng mga politiko. Kaya nga ang politika ay marumi. Practice na po yan Bakit ano ang kaibahan yan dati? Ay nung kay Digong, binibilanggo nga kung ayaw sa kanya, hindi ba? Kinakasuhan, pinapasala ang ABS-CBN. Ayan po wala nang bago dyan. Yun po ang sinusulat ko ngayon sa comment section dyan sa mga YouTube. Wala nang bago dyan. Ay talagang ganyan ang politika Ikinukulong pa nga kako talaga kay Duterte nung panahon ni Duterte, kahit wala kang kaso, ikukulong ka niya. Ay ito, matagal ng kaso ito at panalangin na ng mga tao, umiiyak na mga tao. Kailan ba makukulong ito mga mandarangbong? Yan po ang sigaw ng mga tao. Inip na. At ngayon ay nung kinakasuhan na, ay sinasabi nila, ginigipit daw. Ay, ayan po hindi ba? Ganyan po ang mga narration nila. Pero ako, nilalabanan ko po yan. Sige po, at hanggang dito na lang po, at medyo mahaba na, at pasensya na po kayo, ay linggo ngayon, wala naman akong pasok. More than 30 minutes. Pero dalain ko po sa Panginoon, bago po ako mag-umpisa, na sana sa mga nakikinig po, ay magkaroon tayo ng wisdom na nanggagaling sa Panginoon. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.